Maria, point of view, at talagang magsusumbong ka pa, babae ka. Sigaw ni Victor habang malakas akong sinuntok sa mukha. Napaiyak na lamang ako sa sakit, hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. Tandaan mo ito, habang buhay ka nang makakakain. Pinalalayan na kita, pero ayaw mo pa. Ano ba talagang gusto mo, ha? Dagdag pa niya, ang boses niya ay puno ng galit at puot. Kahit nanghihina na ako, nagawa ko pa siyang itulak ng malakas, ngunit parang wala itong epekto. Mas lalo lamang nagalit si Victor. Palayain mo na ako. Hindi ka makakalaya sa akin, galit niyang sigaw, sabay hila sa buhok ko na parang wala siyang awa. Mamamatay ka sa mga kamay ko, babae ka, banta niya habang hinahatak ako papasok sa kwarto. Sa kabila ng aking pagpupumiglas, wala akong nagawa. Napakalaki ng katawan niya, at ang lakas niya ay parang halimaw. Kinaladkad niya ako papunta sa kama, itinali ang mga paa ko, at ipinosas ang mga kamay ko. Ramdam ko ang malamig na bakal ng posa sa pulso ko, at sa kabila ng sakit, ang tanging nasa isip ko'y ang makahanap ng paraan para makawala. Makabawi lang talaga ako ng lakas, sasaksakin ko siya. Handa kong makulong basta't mapatay ko lang siya, sigaw ng isip ko. Ngunit kahit anong gawin ko, wala akong lakas. Payat na payat ang katawan ko dahil madalas akong gutuman ni Victor. Halos araw-araw din niya akong binubugbog. Sa totoo lang, ex ko siya dati, at iniwan ko na siya noon dahil sa pananakit niya. Pero sa kabila ng lahat, ipinilit pa rin ng pamilya ko na ipakasal ako sa kanya. Masyadong maimpluwensya si Victor dahil sa kanyang pamilya na nasa politika. Spoiled siya mula pagkabata, kaya lumaki siyang sakim at walang pakialam sa damdamin ng iba. Ilang beses na akong tumakas at nagsumbong sa mga awtoridad, pero wala ring nangyari. Ako pa rin ang kawawa. Isang linggo kang hindi kakain, Carla, galit niyang sigaw habang hinayla ang buhok ko at dinuro ang mukha ko. Kapag sinubukan mo pang tumakas, lulumpuhin na talaga kita, dagdag pa niya, ang boses niya ay parang nagbabanta ng kamatayan. Tatakas at tatakas pa rin ako sa'yo, demonyo ka, galit kong sagot, kahit nanginginig ako sa takot. Ngumisi lamang siya, sabay pa bato akong binitawan. Ha, mabuti kung magawa mo, nakangising sabi niya bago tumawa ng malakas at lumabas ng bahay. Narinig kong humandar ang kanyang sasakyan. Alam kong aalis siya ngayon, kaya ito sana ang pagkakataon ko para tumakas. Pero mukhang mawawalan na naman ako ng pag-asa. Wala kaming katulong, at ang tanging tao sa bahay ay ang guard na laging nasa labas. Gustong-gusto ni Victor ang ganoong setup, walang makakatulong sa akin. Pinilit kong tanggalin ang posas sa kamay ko gamit ang lahat ng natitira kong lakas, pero nasugatan lang ako. Kainis. Kainis, paulit-ulit kong sambit habang umiiyak at napapahinga ng malalim dahil sa sobrang pagod, parehong pisikal at emosyonal. Sa sobrang pagod, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nang magising ako, may narinig akong mga kaluskos mula sa ibaba ng bahay. Napakapit ako sa kama at pinakiramdaman ang paligid. Bigla akong kinabahan nang bumukas ang pinto ng kwarto. Sa harapan ko'y tumambad ang isang lalaking matangkad, may magandang pangangatawan, at mukhang nagulat din sa nakita niya, ako. Hindi yata niya inaasahan na may tao sa kwarto. Aminado ako, gwapo siya. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang mapansin ang dala niyang malaking bag. Halata namang isa siyang magnanakaw. Huwag kang magsusumbong, sabi niya, ang boses niya ay may halong kaba at pagmamakaawa. First time ko lang ginawa to. Nasa ospital kasi yung anak ko. Ayoko siyang mamatay, kaya kahit alam kong mali, gagawin ko na. Hindi ako agad nakapagsalita, ramdam ko ang sinseridad sa boses niya. Babayaran ko na lang kayo kapag nakasahod na ho ako, kahit hulugan, dagdag pa niya. Sorry talaga, sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang matawa sa sitwasyon. Ngayon lang ako nakakita ng magnanakaw na ganito kaprangka. Pwede bang tulungan mo ako, mahina kong sabi, halos hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob. Gusto kong umalis sa poder ng asawa ko. Hindi ko na kayang ginagawa niya sa akin. Sinasaktan niya ako. Nagulat siya sa sinabi ko, pero hindi siya tumanggi. Okay, sagot niya, sabay lapit sa akin. Eksperto niyang tinanggal ang posas sa kamay ko gamit ang isang alambre. Nang makawala ang mga kamay ko, sinimulan naman niyang putulin ang tali sa mga paa ko. Pinatulog ko yung guard kaya makakatakas ka na, sabi niya habang abala sa pag-alis ng tali.
Sasama na muna ako sa'yo, mahina kong sabi. Wala akong mapupuntahan ngayon. Tumitig siya sa akin, napahinga ng malalim, at sa huli tumango. Pagkatapos niyang tanggalin ang lahat ng tali, nilinggan ko ang safe box ni Victor. Binuksan ko iyon at kinuha ang lahat ng laman, mga pera, alahas, at iba pang mahahalagang bagay. Wala akong itinira kahit isa. Akin na yung bag mo, sabi ko sa lalaki. Kukunin natin ang lahat ng ito. Bakit hindi ka nalang tumawag ng pulis? Tanong niya, halatang naguguluhan. Bakit tutulong pa ako sa demonyo? Dapat lang siyang nakawan, sagot ko. Ang boses ko'y puno ng galit. Bilisan na natin at baka maabyutan pa niya tayo. Papatayin ako noon, Wala siyang nagawa kundi tumango. Nang matapos namin ang lahat, dumaan kami sa likod ng bahay para mas ligtas. Wala namang CCTV ang bahay, kaya kampante kaming hindi kami makikita. Ngayon lang ako nakaengkwentro ng magnanakaw na kagaya niya. Nakakatawa siya, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang ramdam ko ang kabutihan niya sa kabila ng kanyang ginagawa. Pwede bang tulungan mo ako? Mahina kong sabi sa kanya. Gusto kong umalis sa poder ng asawa ko. Hindi ko na kayang ginagawa niya sa akin. Sinasaktan niya ako araw-araw. Okay, mabilis niyang tugon. Naglakad siya papalapit sa akin na tila walang pag-aalinlangan. Ang bilis niyang kausap. Agad niyang kinuha ang alambre mula sa bulsa at eksperto niyang tinanggal ang posa sa mga kamay ko. Nang matanggal niya ito, agad siyang lumuhad para putulin ang tali sa mga paa ko. Pinatulog ko yung guard kaya makakatakas ka na, sabi niya habang abala sa pagtanggal ng tali. Sasama na muna ako sa'yo, mahina kong sabi, halos pabulong. Wala akong mapupuntahan ngayon. Tumingin siya sa akin, tila nag-iisip, saka napabuntong hininga bago tumango. Ngumiti ako ng bahagya sa kanya, kahit pakiramdam ko'y wala na akong lakas. Dahan-dahan akong tumayo, nanginginig pa ang mga tuhod ko, at nilapitan ang safe box ni Victor. Binuksan ko iyon at kinuha ang lahat ng laman, pera, alahas, at iba pang mahahalagang bagay. Walang itinira kahit piso. Napatingin ako sa lalaki. Akin na yung bag mo. Kukunin natin lahat ng ito, sabi ko sa kanya. Dapat yata tumawag ka ng pulis, tanong niya, halatang naguguluhan. Bakit? Para sa demonyo. Hindi siya karapat-dapat sa tulong ng pulis, sagot ko, puno ng galit. Dapat lang siyang nakawan. Bilisan na natin at baka maabyutan pa niya tayo. Papatayin ako noon, Napailing siya ngunit tumango, tila wala na siyang magagawa kundi sundin ako. Nang makuha namin ang lahat ng pera at alahas, agad kaming tumayo. Iniwan ko ang wedding ring ko sa ibabaw ng kama, isang simbolo ng pagkakakulong ko sa impyernong iyon. Sa likod bahay kami dumaan, alam kong iyon ang mas ligtas na daan. Wala namang CCTV sa bahay kaya kampante kaming hindi kami makikita. Habang nasa labas na kami, tinanong niya ako, ayos ka lang ba? Pinagmamasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Para ka ng zombie sa sobrang payat mo. Kaya ko pa, sagot ko, kahit ang totoo'y halos hindi ko na kayang tumayo. Ang gusto ko lang ay makaalis na sa lugar na ito. Tumango siya at nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya, huminto kami sa tabi ng isang single na motor. Inilagay niya ang bag sa harapan ng motor bago sumakay. Sakay ka na sa likod, sabi niya. Agad ko namang ginawa ang sinabi niya. Nang makakapit ako sa balikat niya, mabilis niyang pinaandar ang motor. Habang umaandar kami papalayo, napasandal ako sa likod niya at hindi ko napigil ang mapaluha. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong para akong ibon na pinakawalan mula sa hawla. Para akong isda na nakatakas mula sa bibig ng isang malaking peteng. Huwag kang matutulog ha, baka mahulog ka, malumanay niyang sabi habang nagmamaneho. Dadaan ako sa Batika para bilhan ng gamot ang mga sugat mo. May pagkain naman sa bahay, kaya doon ka na muna kumain. Ihahatid kita doon, tapos iiwan kita. Babalikan ko kasi ang anak ko sa ospital. Tumango ako, kahit alam kong hindi niya ito makikita. Huminto nga siya sa isang Batika at bumili ng gamot. Halos 1 oras pa ang biyahe namin bago kami huminto sa isang lugar na parang gubat. Nasa harapan namin ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Dito kami nakatira ng mga anak ko, sabi niya habang binababa ang bag mula sa motor. Baka magalit ang asawa mo, mahina kong tanong habang bumababa sa motor. Natawa siya, wala akong asawa, kaya ayos lang. Tero na sa loob at madilim na.
Tumango ako at sumunod sa kanya. Pagpasok namin sa bahay, napansin kong maayos ito at malinis. Kumpleto rin ang mga gamit, kahit simple lang ang itsura. Mukhang tulog na yung tatlong bata, mahinang sabi niya habang sinisilip ang isang kwarto. Dinala niya ako sa kusina at pinaupo sa isang upuan. Nanlalata ako, masakit ang katawan ko, at nakakaramdam na ako ng hilo. Kumain ka na muna bago kita gamutin, sabi niya habang inilalapag ang pagkain sa harapan ko. Hindi na ako nagdalawang isip. Agad kong kinain ang pagkain, halos lamunin ko na ito dahil sa gutom. Napansin niyang parang wala na akong pakialam sa paligid. Dahan-dahan lang naman, sabi niya habang inilalagay ang baso ng tubig sa tabi ko. May pagkain pa kaya't huwag kang magmadali. Salamat ha, mahina kong sabi, halos naiiyak. Hindi ko alam kung paano ko siya pasasalamatan sa kabutihang ipinakita niya. Pagkatapos kong kumain, sinabi niyang may mga damit siyang pwede kong gamitin. Nagulat ako nang banggitin niyang may underwear din siyang ibibigay. Baka kung ano ang iniisip mo ha. Nabili ko to para sa anak ko, pero hindi pala kasya sa kanya. Baka magkasya sa'yo, paliwanag niya, halatang hindi sanay sa ganitong usapan. Medyo nahiya ako, pero tinanggap ko na rin. Pagkatapos kong maligo, bumalik ako sa kwarto niya. Doon niya sinimulang gamutin ang mga sugat ko. Ramdam ko ang hapdi ng bawat galaw niya, pero tiniis ko na lang. Ang dami mong sugat at peklat, mahina niyang sabi habang nililinis ang mga pasa ko. Ilang taon ba naman akong nakakulong sa asawa ko, mapait kong sagot. Ilang taon akong naghirap sa kanya. Wala talaga akong takas kahit anong gawin ko. Hindi ka man lang ba tinulungan ng pamilya mo? Tanong niya, halatang nagtataka. Paano ako tutulungan ng mga taong dahilan kung bakit ako nakulong sa impyerno? Sagot ko, ramdam ang pait sa boses ko. Tumakas ako sa relasyon namin ni Victor noon, pero ibinalik pa rin nila ako sa kanya. Mas mahalaga sa kanila ang katahimikan kaysa sa kaligtasan ko. Hinayaan nila akong magdusa. Tumulo ang luha ko habang inaalala ang araw na nagmakaawa ako sa mga magulang ko, pero binaliwala nila ako. Tahimik lang siyang nakinig, tila iniisip ang bigat ng mga sinabi ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may taong tunay na nakakaintindi sa akin. Huwag ka nang umiyak, sobrang safe ka dito sa amin, mahina ngunit puno ng sinseridad na sabi ni Gabriel habang pinupunasan ang mga luha ko. Nasa tahimik tayong lugar, at dito, malaya ka. Thank you, Gabriel. Sobrang maraming salamat sa tulong mo. Emosyonal kong tugon habang patuloy ang pagtulo ng luha ko. Wala yun, sagot niya, kasabay ng malumanay ng ngiti. Tinapos niya ang paggamot sa mga sugat ko bago niya ako iniwan sa kwarto. Humiga naman ako sa kama at pumikit. Dahil sa sobrang pagod, agad akong nakatulog. Kinaumagahan, 3 batang lalaki ang bumungad sa akin nang magising ako. Magkakamukha sila, at inosenteng nakatingin sa akin. Sa tansya ko, nasa 7 taong gulang ang edad nila. Sino ka po? Tanong ng isa, na nakapusod ang buhok. Magnanakaw ka po ba? Tanong naman ng pangalawa, na may parehong hairstyle. Bakit ka po nandito? Tanong ng pangatlo. Ang cute nila. Napangiti ako, ngunit bago pa man ako makasagot, isang lalaking nakaunipormeng pulis ang pumasok sa kwarto. Gwapo ito, ngunit halatang babaero base sa kanyang tindig at ngiti. Dama ko ang tingin ko sa bewang niya, at napansin ko ang posas na nakasabit doon. Napaatras ako't napasiksik sa gilid ng kama. Nagumpisa ng manginig ang mga kamay ko habang hinihimas ang pulsuhan ko. Ang posas na iyon ay nagpapaalala sa akin ng mga mapapait na alaala kay Victor. Hoy, bakit nandyan kayo? Malakas na sabi ni Gabriel habang papasok sa kwarto. Medyo nabawasan ang takot ko nang makita siya. Papa, may magnanakaw po, sigaw ng isa sa mga bata, sabay turo sa akin. Hindi siya magnanakaw, sagot ni Gabriel, sabay lingon sa lalaking pulis. Michael, sa labas muna kayo kasama ang mga bata. May almusal na roon. At pakitago mo na yung posas mo, dagdag niya, na may bahagyang diin sa huling sinabi. Tumango lang si Michael at lumabas kasama ang 3 bata. Pagkaalis nila, lumapit si Gabriel sa akin. Ayos ka lang ba? Tanong niya, halatang nag-aalala. Pasensya ka na ha, kauuwi ko lang galing ospital. Inooperahan kasi si Lily kagabi kaya nagbantay ako. Ayos lang ako, mahina kong sagot, ngunit halata pa rin ang kaba sa boses ko. Huwag kang matakot kay Michael.
Mabait na pulis yun, sabi niya, pilit akong pinapakalma. May prinsipyo yun kaya hindi mo kailangang matakot. Dahan-dahan akong tumango, kahit hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Inaya niya akong lumabas para mag-almusal, at sumama naman ako dahil gutom na rin ako. Maupo ka na, sabi ni Gabriel habang nagsasandok ng pansit canton sa plato. Nilagyan niya ito ng pandesal bago iniabot sa akin. Kapag gusto mo pa, kumuha ka lang ha, dagdag niya. Tumango lang ako bilang tugon at nagsimulang kumain. Habang kumakain ako, narinig ko ang isa sa mga bata na muling nagtanong. Papa, sino po siya? Tanong ng batang nakapusod. Si Ate Maria, sagot ni Gabriel. Makakasama muna natin siya sa bahay. Okay. Wow, mama na namin siya, masayang tanong ng isa sa mga bata. Napatingin ako sa kanila, at sa sobrang gulat, muntik ko nang maibuga ang iniinom kong tubig. Leo, huwag kang ganyan, saway ni Gabriel sa bata, ngunit halata ang ngiti sa kanyang mukha. Manahimik ka na lang at kumain. Ganito nagsimula ang love story ng lolo at lola ko, pabirong sabi ni Michael habang sumisip-sip ng kape. Napatawa ako sa sinabi niya, ngunit hindi ko rin maiwasang mamula. Sa wakas, naramdaman ko ang kalayaan na matagal ko nang inaasam. Gabriel's point of view. Habang nakatingin ako sa apat na bata na naglalaro sa labas, napabuntong hininga ako. Lily, kailangan mong magpahinga, sabi ko sa anak-anakan kong babae na nakatayo sa tabi ko. Gusto mo bang bamuka ang sugat mo? Kakagaling mo lang sa ospital, ayaw mo bang gumaling ng tuluyan? Si Lily ay isa sa apat na batang quadruplets na nasagip ko mula sa sindikatong gumagamit ng mga bata para sa ilegal na gawain. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon, nasa gitna ako ng isang operasyon ng pulisya nang makita ko silang apat, payat, sugatan, at takot na takot. Simula noon, itinuring ko na silang mga anak. Nag-extra-extra ako sa construction para mabuhay sila, at nagtatanim din ako ng gulay para may benta sa palengke. Noong gabing napagdesisyonan kong manloob sa bahay nila Victor, wala talaga ako sa sarili. Sobrang alala ko kay Lily dahil kailangan niya ng pampa-opera. Wala na akong ibang maisip na paraan. Dati na rin akong nadukat ng mga sindikato, kaya natuto ako ng mga bagay na hindi ko dapat natutunan. Ginamit ko ang kaalamang iyon para makapasok sa bahay nila. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko ang isang babaeng payat, bagbog sarado, at halatang desperado sa kalayaan. Balik kay Maria. Habang naglalaba ako sa likod bahay, narinig ko ang boses ni Lily. Papa, gusto kong tabi kami ni Ate Maria mamaya, sabi niya kay Gabriel. Gusto ko po kapag kinukwentuhan niya ako, Napangiti ako sa sinabi ni Lily. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong mahal na mahal niya ako kahit ngayon pa lang kami nagkakakilala. Pati ang tatlo niyang kapatid ay palaging nakabuntot sa akin. Siguro dahil matagal silang naghahanap ng ina, kaya ganoon na lang sila ka-excited at ka-attracted sa akin. Lily, makinig ka muna kay papa mo, sabi ko sa kanya. Gusto mo bang bumalik sa doktor? Umiling siya, halatang ayaw. Doon ka muna sa loob para makapagpahinga ka. Susunod ako mamaya pagkatapos kong maglaba, dagdag ko. Tumango naman siya at maingat na lumapit kay Gabriel. Binigyan siya nito ng yakap bago siya ipinasok sa loob ng bahay. Papa, bakit po maraming sugat si Ate Maria? Tanong niya kay Gabriel. Sinasaktan din po ba siya? Hindi sasagutin ni Papa yan kasi privacy ni Ate Maria yun, tugon ni Gabriel. Napatingin ako sa kanila mula sa bintana, at hindi ko maiwasang mapangiti. Sa wakas, naramdaman ko kung paano maging bahagi ng isang pamilyang nagmamalasakit. Sige na, magsulat ka na lang dyan. Huwag mong isipin ang mga ligaw-ligaw na yan, ngumuso lamang ito at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Lumabas naman ako ng kwarto para ikuha siya ng merienda. Pre, pagtawag sa akin ni Michael. Oh, napadaan ka, tanong ko sa kanya. Gabriel, hindi mo naman sinabi na manugang pala ng senador si Jean, mahinang sabi nito. Kalat na kalat sa social media at dyaryo ang mukha niya. Pinaghahanap siya ngayon. Galing din yung asawa niya sa presinto para ipahanap si Jean at ang nanloob sa bahay nila na pinagbibintangang dumukot kay Jean. Napatikom naman ako ng bibig. Hindi alam ni Michael ang ginawa ko. Umamin ka nga, ikaw ba ang nanloob kila Jean? Seryosong tanong nito. Dahan-dahan ko namang itinango ang ulo ko. Pasensya ka na, Michael. Sobra ng pag-aalala ko para kay Lily.
Gabriel, alam mo ba kung anong pinapasok mo? Inis na tanong nito. Kapag nakilala ka na ikaw ang may gawa ng ganang bagay, kulungan ang bagsak mo. Malaking tao ang binangga mo. Alam ko, mahinang sabi ko. Pasensya ka na, Michael, nagipit lang talaga. Walang kasalanan si Gabriel. Napalingon kaming dalawa kay Jean. Mukhang kanina pa ito nakikinig. Ako ang tumangay ng mga pera ni Victor. Ako ang nagnakaw. Hindi siya, tinulungan lang niya ako. Gan, bumalik ka na sa kanila. Mapapahamak sila Gabriel kapag nanatili ka rito, seryosong sabi ni Michael. Ayoko nang bumalik sa kanila, tugon ni Gan at umiling pa. Lilipat na lang ako ng lugar. Basta huwag niyo lang akong ibalik. Kapag bumalik ako, sasaktan na naman ako ni Victor, bubugbugin na naman niya ako at ikukulong. Ayoko nang bumalik doon. Napatingin ako kay Michael. Nakatingin din ito kay Jean at alam kong nakakaramdam siya ng awa sa babae. Napahinga ng malalim si Michael. Gan, tutulungan kita para makasuhan ng asawa mo kahit delikado, pero pakiusap lang, wala sanang makakaalam na nandito ka para hindi madamay si Gabriel at ang mga bata. Michael, ako nang bahala, nakangiting sabi ko. Pangakong sikreto lang na nandito si Gan. Hay, ano pa nga ba? Wala na akong magagawa, natatawa ito. Basta walang mafo-fall sa inyo ha. Tatamaan kayong dalawa sa akin. Tinapak ni Michael ang balikat namin ni Gan bago siya magpaalam. Oh, huwag ka daw mafo-fall sa akin ha, natatawang biro ko kay Gan. Maangin ka pala, Leia G. Sarcastic ang sabi nito. Natawa ako bago guluhin ang kanyang buhok. Napasimangot naman ito. Ayaw niya kasing ginugulo ang buhok niya. Tapos ka na maglaba, tanong ko bago simulan gawin ang merienda naming lahat. Tapos na ako, sagot nito bago maupo. Tinulungan ako nung 3 bata. Gusto raw nilang hindi ako mahihirapan. Ang cute nila, napabungis-ngis ito. Ang cute niya. May anak ba kayo ng asawa mo? Pag-uuskarl ko. Natigilan naman ito. Ilang sandali lamang ay napahinga ito ng malalim bago ngumiti ng mapait. Meron sana, kaso namatay, sagot nito. Buntis na ako pero sinasaktan pa rin niya ako kaya ang ending nakunan ako. Siguro nasa 3 taon ng anak ko kung hindi siya nawala. Baliw talaga yang asawa mo. Pika na sabi ko. Kahit yata makulong ako, hindi ko hahayaang makuha ka niya Kapag nakulong ka, sino na magbabantay sa mga anak mo? Tanong nito. Mas gugustuhin ko pang makabalik kay Victor kesa maghiwa-hiwalay kayong mag-aama. Hindi ko kayang karlak-ripisyo kasiyahan ng iba para sa akin. Dito ka na lang sa amin forever. Maging mama ka na lang nung 4, pabirong sabi ko. Naningkit ang mga mata nito. Kakasabi mo lang na bawal ma-fall, hindi ba? Mapanuring tanong nito. Natawa lamang ako. Napatigil ako sa pagtawa nang makita ang 4 na batang nakasilip sa pinto ng kusina. Paimpol ang mga ito pero nakikita naman. Magkikis na sila, narinig naming saad ni Leo. Anong katsismosan ang ginagawa niyong 4 dyan? Sita ako sa kanila. Gulat na gulat ang mga ito't napaayos ng tayo. Kitang-kita agad sa reaksyon ng mga ito na may ginagawa na naman silang kalokohan. Hindi ba't sinabi kong bawal makinig sa usapan ng matatanda? Tinaasan ko sila ng Carla ng kilay bago ako namewang na parang Carla ng nanay. Hindi po kami nakikinig, nakangusong sabi ni Lily. Masama kaya yun? Saan gayon ni Carla AC? Hindi nga po namin narinig na handa kang makulong, huwag lang bumalik si Ate Gan sa asawa niya, sabi naman ni Aiden. Mahina namang binatukan si Aiden ng mga kapatid niya. Huling-huli na talaga sila dahil kay Aiden, sabi rin ni Papa. Bawal magsinungaling, hindi ba? Sabi ko. Napanguso naman ang 4, huwag mo nang pagalitan, sabat ni Jean bago senadoryasan ng mga batang lapitan siya dito. Kayo, naghahanda ng merienda si Papa nyo, pag-aaya niya sa mga ito. Mabilis namang lumapit ang 4 na bata at naupo. Si Lily ang katabi ni Gina na agad lumingkis sa kanya. Ate Jean, narinig ko si Papa, bad raw po ang asawa nyo kaya dito ka na lang, sabi ni Lily sa babae. Si Papa na lang po ang gawin mong asawa. Mabait naman si Papa ko at hindi chick boy. May nagkakagusto kay Papa kaso po ayaw namin sa kanya kasi inaaway niya po kami. Sa amin ka na lang po. Napaubo naman ako dahil sa sinabi ni Lily. Wala talagang kapreno-prenong bunganga ni Lily. Mahinhin siya pero masyadong prangka. Kapag po si Papa ang naging asawa nyo, palagi po ikaw masaya, sabi naman ni Leo.
Natawa naman si Gan bago guluhin ang buhok ng mga ito. Magulo kasi ang buhay ni Ate Maria kaya't wala pa akong makarla sagot sa sinasabi nyo, sabi ni Gan sa mga bata. Sino pong nanggugulo sa buhay nyo? Pagagalitan ko po, sabi ni Carla AC kunwaring galit pa ang itsura nito. Muli namang natawa si Gan. Napangiti na lang ako sa reaksyon ng babae. Mabuti at nakakatawa na siya at nakakangiti. Noong mga unang araw kasi, palagi lang siyang tahimik, minsan umiiyak sa Carla ng tabi. Ayaw mo po ba kaming maging mga anak mo po? Nakangusong tanong ni Lily. Ayaw mo ba kaming maging anak kasi chismosa kami? Ay, hindi, Lily. Kung kayo ang magiging anak ko, ako na nga yatang ang pinakamasayang mama sa buong mundo, nakangiting sabi ni Gan. Sino ba naman ang aayaw na maging anak ang mga kagaya niyong napaka-sweet? Nangislap ang mga mata ng tatlong bata tila gustong-gusto ang sinabi ni Jean. Nakangiting tinapos ko ang meryendang ginagawa ko bago ihain. Nagtimpla rin ako ng juice dahil sobrang init ng panahon. Papa, ay lalakad ka namin kay Ate Gan, bulong sa akin ni Aiden. Kalma ka lang po dyan, Papa ha. Kami na pong bahala sa'yo. Gagawa kami ng paraan para hindi ka makuha ng bruhildang anak ng boss mo po, nakasimangot na sabi ni Leo. Tumigil nga kayo, sita ako sa kanila. Kung ano-anong natututuhan yung mga bata kayo. Pag-aaral ang isipin nyo, huwag ang love life ko. Mahina ka po kasing dambyang ka RTE, sabi ni Carla AC. Aba, Papa, tatanda ka na pong tinata niyan. Kaya ko ang sarili ko, okay. Tahimik na kung ayaw niyong maparusahan, sabi ko sa kanila. Ngumuso lang ang tatlo at si Jean na lang ang dinaldal. Ewan ko ba sa mga batang to, naging matchmaker bigla. Hindi ko rin naman sila masisisi. Alam kong naghahanap din sila ng kalinga ng Carla ng ina. Wala ang mga nagugustuhan ko kasi ayaw sa mga responsibilidad. Kapag nalalamang may anak na ako, aayaw agad. Minsan pinapapili pa ako. Abay, syempre pipiliin ko mga bata. Hinding-hindi ko sila ipagpapalit kahit kanino pa. Kahit sobrang maloko ng mga anak ko at kahit pa hindi sila nanggaling sa akin, mahal na mahal ko sila ng sobra-sobra. Sila ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban sa mapaglaro kong buhay. Papa, siguro naiisip mo kung paano mo liligawan si Ate Jan, balik ako sa ulirat nang magsalita si Lily. Sa wakas nagkaroon din si Papa ng crush na maganda't sobrang bait, pati yung tatlo niyang kapatid nagsimula ng manggenso. Umakto naman akong kukuhanin ng tsinelas ko kaya't agad tumayo ang mga ito't nagmamadaling lumabas ng kusina. Lily, huwag tatakbo, pahabol ko sa batang babae dahil baka bamuka ang tahi nito. Ang kukulit, ano? Natatawang sabi ni napahinga na lamang ako ng malalim bago mapatanggal. Jean's point of view ganito pala ang pakiramdam ng maging malaya ulit. Limitado man ang lugar na pwede mong puntahan ang mahalaga nakakagalaw ka nang walang pumipigil saw o nananakit saw. Ate Jean, napangiti ako nang makita ang tatlong batang lalaking tumakbo palapit sa akin. Madudungis ang itsura nila at may dala silang bulaklak ng Santan Caslio di nila si Aran na maingat na naglalakad. Ate Jean, pinabibigay po ni Papa, maghiliw na sabi ni Leo. Natatawang tinanggap ko naman yung santan. Alam kong hindi Papa nila ang nagbigay nito mapanghi kasi yung santan inihiyan muna yata ito ng lasing lagot kayo sa Papa nyo na naman siya no. Sabi ko sa kanila bago ay lapag-ong santan sa Carla ng gilid ayaw pang manligaw ni Papa po sabi ni Lily kami na lang manliligaw po para sa kanya hindi naman nanliligaw si Papa nyo at wala naman siyang balak mahinahong sabi ko magkaibigan lang kami ng Papa nyo gusto ka naming maging mama po nakangusong sabi ni Aiden. Pwede nyo naman akong maging mama kahit hindi ako ligawan ni Papa nyo tugon ko, mas maganda po kasi kapag ikakasal kayo ni Papa, sabi ni Carla AC. Bagay na bagay naman po kayo ni Papa. Napakamot na lang ako sa ulo ko dahil wala akong makarlagot. Hindi mo po ba crush si Papa? Tanong ni Lily. Crush naman kasi mabait siya, sagot ko. Paghanga lang naman ang crush kaya wala namang masama doon. Hanggang crush lang kami dahil bawal kami at ayokong mapahamak sila ng mga bata. Alam nyo, maligo na lang kayo, sabi ko sa kanila. Ang dudungis nyo na tapos maasim na kayo. Baka pagalitan kayo ni Papa nyo kapag nakauwi na siya. Agad namang nagsiyal Carla ang mga ito. Tanggal na ang tahi ni Lily kaya't pwede na siyang maligo. Yun nga lang ay kailangan pa rin siyang ingatan sa paggalaw. Pumasok ako sa loob para ipaghanda sila ng damit. Pinuntahan ko rin sila para mabantayan.
Malilikot pa naman ang mga bata sa pagligo. Leo, huwag mo ilalapag yung sabon sa lapag at baka madulas kayo, sabi ko sa batang lalaki. Pumasok na ako sa CR tsaka kinuha yung sabon sa lapag. Biglang nagbuhos ng tubig si Aiden dahilan para mabasa ako. Tawang-tawa yung 4 na bata kaya't natawa na lang din ako. Anong kasayahan to? Napatigil kami nang may nagsalita. Lahat kami gulat na gulat kay Gabriel. Nakasandal ito sa pintuan ng banyo. Nakasandong itim lang ito kaya't kitang-kita ang putok niyang muscles. Ang sarap naman. Ha? Nakauwi ka na pala, sabi ko bago umayos ng tayo. Pasensya na sa talsik ng tubig, naghaharutan kasi kami eh. Ayos lang, sabi nito bago umiwas ang tingin. Magpapahinga muna ako para makaligo na rin. Umalis ito kaya medyo kumalma ako. Tinapos ko ang pagligo namin ng mga bata. Nang makatapos kami at tuwalya na lang ang suot ay lumabas kami ng CR. Gabriel, bakit ba kasi ayaw mo sa akin? Napatigil kami ng mga bata sa pagpasok sa kwarto nang makita ang Carla ng babaeng maiksi ang buhok na kinukulit si Gabriel. Si Bianca po yan, mahinang sabi ni Lily. Salbahay yan eh, malandi pa. Umarko ang Carla ng kilay ko nang haplasin nitong si Bianca ang hita ni Gabriel. Lumayo naman si Gabriel pero humabol pa rin si Bianca. What's up, R? Ay putik, gulat kaming napalingon kay Michael. Gulat itong napatingin sa akin kaya't bigla akong natauhan. Nakalimutan ko ang tuwalya lang pala ang takip ko sa katawan. Hoy, Michael, ang mata mo, senggal ni Gabriel kay Michael bago mabilis na tumayo't harangan ako. Gusto mo bang aipakulong kita ha? Mabilis ko namang itinulak ang mga bata papasok ng kwarto. Pakiramdam ko tuloy ang namumula ang mukha ko ngayon. Inalis ko na lang sa isip ko ang nakakahiyang nangyarit nagbihis na lang. Binikarlaan ko rin yung 4 na bata. Tawa ng tawa. Ate Jean, nagseselos kanina si Papa kay Ninong, bumubungis-ngis na sabi ni Lily. Sabi sa'yo eh, crush ka po niya eh. Hindi nagseselos si Papa nyo, okay, mahinang sabi ko kay Lily. Kayo talaga, palagi niyong inaasar sa akin si Papa nyo. Nikikilig ka naman po eh, nakangising sabi ni Carla AC. Crush mo si Papa eh, secret lang yun. Okay. Sabi ko sa kanila. Umaktong nag-zipper naman ng bibig ang 4 na bata sabay bumungis-ngis. Inaya ko sila sa labas para mananghalian. Nandoon pa rin yung Bianca at kinukulit si Gabriel na halatang piken na. Who is she? Bumaling sa akin ang tingin. Si Bianca. Siya ba ang dahilan kung bakit ayaw mo sa akin o siya ang ina ng mga inampun mo? Bianca, nagbabantang sabi ni Gabriel sa babae. Hindi naman siya nito pinansin. Pabigat kayo kay Gabriel. Umalis na nga kayo sa buhay niya, sabi ni Bianca. Tumigil ka, Bianca, inis na sabi ni Gabriel. Ikaw ang ayoko at hindi sila kaya't itikom mo yung bibig mo. Hindi ko naman maiwasang matawa dahil sa sinabi ni Gabriel. Inis naman si Bianca. Paiya, pang-aasar ni Aiden sa babae. Manahimik kang tiyana ka, inis na sabi ni Bianca. Manahimik ka ring pangit ka, ganti naman ni Aiden. Tama na yan, awat ko kay Aiden. Masama pa rin kasi ang ginagawa niya kahit nakaka-enjoy at deserve ni Bianca. Maghahanda na ako ng tanghalian, sabi ko na may tonong ng asar. Gusto mo bang makikain, Bianca? Pwede naman. Malandi ka, sanggal nito sa akin. Bianca, ang bibig mo. Carla pang masamang salitang sabihin mo kay Jean, sasampalin na kita kahit hindi ako nananakit ng babae, seryosong sabi ni Gabriel sa babae. Inis namang tumayo si Bianca, padabog na lumabas. Pigilang-pigil naman akong nagtungo sa kusina. First time kong may pagtanggol kaya ang sarap pala sa feeling. Masaya ang damdamin ko habang naghahain. Hindi ko lang pinapahalatang masaya ako kasi samliyo din na sa akin sila Gabriel. Pasensya ka na kay Bianca sabi ni Gabriel. Hindi na mauulit yun. Sasampalin ko na siya kapag sinabihan kanya ulit ng mga ganong salita. Tumango naman ako at lumingon sa kabilang gilid ko at doon ngumiti. Mabilis namang napawi ang ngiti ko nang makita si Michael na nakatingin sa akin. Malandi ka, sabi nito bago naupo. Hirapan ko lang ito at kumuha ng tubig namin bago maupo bago kumain. Nagdasal muna kami at si Lily ang in charge. Nakakamangha talaga si Gabriel kasi talagang tinuruan niyang maging mabuting bata ang kanyang mga anak. Kainan na, masayang sabi ni Leo. Kukuhanin ko na sana ang kanin kaya lang nahawakan na yun ni Gabriel. Ang ending,
Kamay ko ang nahawakan niya. Nagkatinginan kaming dalawa. Tikhim ni Michael kaya't napaiwas ako ng tingin. Ako na ang nauna sa kanin ha, baka kasi lang gayman pa yung kanin. Kinuha nito yung kanin at siya nang naunang nagsandok. Inis ko namang tinapakan ang paa nito. Aray, ba't inaano ba kita? Nakasimangot na sabi nito. Hirapan ko lang siya. Hindi ko magawang tignan si Gabriel dahil bigla akong nailang. Ngayon na lang yata ako nakaramdam ng kilig. Puro kasi pananakit ang ginagawa ni Victor sa akin dati. Magyulay ka ng lumakas ang resistensya mo, sabi ni Gabriel at nilagyan ng gulay ang plato ko. Thank you, mahinang sabi ko't kinain yun. Medyo nagkakalaman-laman na ako dahil sagana ako sa pagkain dito kila Gabriel. Nahihiya na nga ako minsan kaso sabi ni Gabriel ay ayos lang daw at wala sa kanya ang ganong bagay. Gabriel, bakit ako? Wala, tanong ni Michael. Hindi ka ba natatakot na hamina ang resistensya ko? May sarili kang kamay. Kumuha ka ng sayo, masungit na sabi ni Gabriel sa kaibigan. Wawa, bakit si Jean? May kamay din naman sarkastikong sabi ni Michael. Iba si Jean, espesyal si Jean kaya manahimik ka na, masungit na tugon ni Gabriel dito. Espesyal ako sa kanya, napatingin ako kay Gabriel dahil sa sinabi niya. Tumingin din naman ito sa akin at gumiti. Bahagya naman akong napanguso at napaiwas na lang ng tingin. Lord naman crush lang po ang usapan natin huwag naman sanang lumampas doon. Ayokong ma-broken-hearted na naman at umasa. Pagkatapos kumain, ako ang nagpresentang maghugas. Nakikipag-agawan pa si Gabriel pero wala na itong nagawa. Masyado mo na kaming inispoil, tanong ko maliban lang kay Michael. Wala na, natatawang sagot niya. Wala Ang mga babaeng gustong pumasok sa buhay ko hindi kayang tanggapin ang quadruplets ko kaya ako na mismo ang nagtataboy sa kanila. Bakit naman ayaw nila? Ang cute kaya ng mga bata, mababait din sila kahit makukulit, sabi ko. Ikaw na lang kaya ang pumasok sa buhay ko. Hindi ko alam kung nagbibiro ba si Gabriel sa sinabi niya o hindi. Hindi ka na namin pakakawalan kahit magkadalag ka, pumayag ka. Delikado kasi ang buhay ko Kahit gustuhin kong sumaya at pumasok sa Carla ng relasyon na alam kong sasaya ako alam ko namang hindi pwede. Ayokong Carla kripisyo ang ibang tao para lang sa kasiyahan ko, mapait kong sabi bago mapatawa. Tama na nga yan, baka ma-inlove na ako sa'yo yan Willing naman akong ipaglaban ka, seryosong sabi ni Gabriel. Carla ng oo, mulang handa akong harapin ang asawa mo. Umiwas ako ng tingin na tinalikuran siya. Hindi ako nagsalita at sinimulan ng hugasan yung mga pinagkainan namin. Alam kong kapag sumaya ako may kapalit akong hindi maipaliwanag na sakit. Para saan pa ang pagsaya ko kung may mga tao namang masasaktan? Oo lang ako kay Gabriel kapag nasaksak ko na si Victor. Papayag lang ako na maging masaya ako kapag nawala na sa landas namin si Victor. Wala na akong narinig kaya akala ko wala na si Gabriel ngunit pagkatapos kong maghugas ay nagulat ako dahil nandun pa rin siya at nakatingin sa akin. Liligawan kita, sambit nito. Tantanan mo nga ako, nasenggot at pagkailang. Hahampasin na talaga kita ng sandok, linti ka ha. Natawa ito. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Sisigot sana ako kaya lang may mga batang sumabat. Crush ka po ni Ate Jean, maligalig na sabi ni Aiden. Sabi niya sa amin crush ka niya po Papa, ligawan mo na po siya, sabi naman ni Leo. Crush mo pala ako nakangising sabi ni Gabriel. Ika-cancel nagsimula ng mga sarang mga bata kaya feeling ko pulang-pula na ang mukha ko. Tumigil nga kayo, mabilis akong tumakbo palabas ng kusina at nagtatakbo sa kwarto ko. Nakakahiya. Gabriel, point of view sipol lang ako habang nagbibihis. Bababa kami ng bayan ng mga bata kasama namin si Gan. Alam kong delikado pero mag-iingat naman ako at saka gusto ko ring i-date si Jean, surprise date kumbaga. Papa, masyado kang papogi, nakasimangot na sabi ni Lily. Papa, hindi pa rin magpapaligaw si Ate Jean sa'yo kahit na anong gawin mo. Huwag mo namang sirain ang di Bianca RTE ng papa mo, nakangusong sabi ko. Nagkibit balikat na lamang ito bago lumabas ng kwarto. Nagpabango naman ako at Leo di sa kanya. Nakita ko sa sala si Jean at ang mga bata. Napangiti na lang ako nang makita ang magandang si Jean na suot-suot ang puting dress na iniregalo ko sa kanya. Ang ganda mo, nakangiting sabi ko sa kanya. Namula ang pisngi nito. Salamat. Napangiti ako sa mga anak ko.
Nag-thumbs up ang mga ito sa akin at commendat kaya't napatawan na lang ako. Kinuha ni Jean ang balabal niya at ibinalot sa mukha niya bago kami lumabas. Paakay na kami sa tricycle ko pero napatigil kami nang dumating si Michael. Kakausapin muna kita, seryosong sabi nito kaya tumango ako. Mauna na kayo, sabi ko kila Gina na tumango lang. Pumasok kami ni Michael sa loob ng bahay. Ano yun? Tanong ko sa kanya. Natunton kayo ng asawa ni Jean, seryosong sabi nito. Nag-iwan ka rin ng fingerprint sa bahay nila kaya't nalaman na ikaw ang nagnakaw do Gabriel nanganganib kayo ngayon. Hindi ko rin alam kung matutulungan kita Gabriel kilala mo ako kahit kaibigan kita kapag may ginawa kang kasalanan huhulihin pa rin kita. Michael ayos lang sa akin ang hulihin niyo ako basta't huwag niyong ibabalik si Jean sa asawa niya, seryosong sabi ko. Nakuha ko ng warrant of arrest ang asawa ni Jean kaso sigurado akong lulusutin niya lang ito sabi nito malaking tao ang kinakaharap natin ngayon parehas tayong mahihirapan nito Michael gawin mo sanang lahat ng paraan para hindi makuha si Jean ang asawa niya, pakikiusap ko. Pare mas gugustuhin ko pang madagdagan ang kaso ko ng murder kaya bumalik si Jean sa asawa niya Gabriel naghahanap pa ako ng lead basta't mag-iingat kayo ngayon dahil anumang oras sak nasusulpot na lang dito basta-basta si Victor sabi nito alalahanin mo may mga anak kang iniingatan. Tipid akong gumiti bago tumango. Salamat Michael, tinapak ko ito sa balikat. Huwag kang mag-alala basman ka namin ni Jean kapag kinasal na kami. Tumataas naman ang Carla ng kilay nito. Pre. Hindi kayo may kakasal hanggat buhay ang legal husband. Walang divorce sa Pilipinas kaya wala kang pag-asa sabi nito Carla pa huwag masyadong mataas ang pangarap ha hindi ka pa nga sure kung gusto ka ba ni Jean eh. Ang sakit mo namang maging kaibigan masyado kang straightforward, natatawang sabi ko bago mapailing. O papano aalis na kami mag-text ka na lang o tumawag sa akin para magbalita loadan mo na rin pala ako para makapag-reply ako. Sige mag-iingat kayo sabi nito tumango lang ako bago lumabas dumiretso ako sa tricycle kung saan nakasakay si Jan at ang mga bata. Anong pinag-usapan nyo? Tanong ni Jean. Umiling lang ako bago paandarin ang motor tahimik lamang akong nagmamaneho habang ang mga bata kumakanta ng kung ano-ano pa impol naman akong tumingin kay Jean na tahimik at parang may iniisip. Ayos ka lang? Tanong ko sa kanya. Oo, sagot nito at tipid na ngumiti. Nang makarating sa bayan, ipinarada ko ang motor sa harapan ng simbahan. Gusto kasi namin na magsimba muna bago kami mamasyal. Nakikita mo ba yung simbahan na yan? Dito tayo ikakasal soon, nakangiting sabi ko kay Gan. Kasal ako kaya bawal yan, sabi nito. Pwede yun, sabi ko natatawa. Napailing na lamang ito. Naupo kami sa Carla ng upuan at nagsimulang magdasal. Nakatingin ako kay Gan at sa mga batang taimtim na nagdadasal. Napangiti na lamang ako dahil para kaming Carla ng pamilya. Gabriel, napalingon ako sa gilid ko nang biglang may yumapos sa akin. Agad sumama ang mukha ko nang makita si Bianca. Bakit nandito ka? Inis kong tanong sa kanya. Bawal ka rito sa loob ng simbahan. Bakit naman? Tanong nito. Dimenita ka kasi, mahinang sagot ko bago lumayo sa kanya. May family bonding kami kaya't umalis ka rito. Family bonding? Eh hindi ba may asawa na yan? Tumingin si Bianca kay Jean. Kaya pala pamilyar ang mukha mo, eh. Ikaw pala yung nawawalang asawa ni Victor Enriquez. Napatingin ako sa reaksyon ni Jean pero seryoso lang ito. Sinumbong nakita kung nasan ka kaya bumalik ka na sa asawa mo. Mahiya ka namang babae ka. May asawa ka pero kinakalantari mo ang Carla ng lalaking inosente. Padasal-dasal ka pa, feeling girl ka, dagdag pa ni Bianca. Ang lakas ng boses nito kaya't napatingin sa gawin namin ng mga taong nasa loob. Napaigting naman ako ng pangil bago kalad ka rin si Bianca palabas. Pabato ko siyang binitawan sa gilid ng simbahan. Ano bang problema mo? Sanggol ko sa kanya. Bianca, sinabi ko nang hindi kita gusto. Pwede bang lumayo ka na lang ha? Sagad na ang pasensya ko sa yung babae ka. Kung hindi lang anak ko ang babaeng mahal ko naman ang pinagsasalitaan mo ng masama. Babaeng mahal. Gabriel, may asawa si Jan, bakit ba ang hilig mong sumabit ha? Masyado kang desperado sa mga may sabit, nakangising sabi nito. Umangat ang Carla ng kamay ko para sampalan siya pero pinigilan ko na ang sarili ko. Carla pa, Bianca, Carla pa't buhay mo sisirain ko. Huwag mo akong subukan, malamig kong sabi bago siya iwanan. Bumalik ako sa simbahan pero ang mga bata na lang ang nandoon. Parang may iyak na ang reaksyon ng mga ito. Umalis si Ate Gan,
Naiiyak na sabi ni Lily. Inaaway kasi siya ni Bianca. Wala na kaming mama, biglang nag-iyakan ng mga ito. Pakiramdam ko'y may iyak din ako kaya agad ko silang niyakap. Pupuntahan natin si Ate Jean at pababalaykan natin kaya huwag na kayong umiyak ha, mahinahong sabi ko. Lumabas kami ng simbahan. Hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak yung apat kaya pinaupo ko muna sila sa Carla ng gilid at pinakalma. Huwag na po kayong umiyak, sabi ko sa kanila. Pupuntahan natin si Ate Maria kaya tumahan na kayo. Kukuhanin natin si Ate Jean para mama nyo na siya. Tumahan naman ang mga ito. Gumiti na ako bago panasan ang mukha nilang tatlo. Tara na, sundan na natin si Ate Jean, nakangiting aya ako sa kanila. Paalis na sana kami ngunit natigilan kami na may mga pulis na pumalibot sa akin, kabilang sa kanila si Michael. Ako nang bahala sa mga bata, sabi ni Michael. Tumango naman ako. Pakihanap din si Gina, bumalik yata siya sa kanila, Please, Michael, huwag mong hahayaang masaktan si Jean. Bumalik si Jean. Cleo Tino ang tanong nito. I-raid namin ngayon ang bahay nila Jean. Nahuli namin yung gwardiya sa bahay at nasabi nitong balak patayin ni Victor si Jean. Michael, hindi pwedeng mapahamak si Jean, umiling ako bago unti-unting umatras. Sorry Michael, ikaw na munang bahala sa mga bata. Mabilis akong tumakbo. Naririnig ko pa ang sigaw ni Michael pero hindi ko na ito pinakinggan. Nararamdaman ko rin ang paghabol sa akin ng mga kasamahan ni Michael. Alam kong mas bibigat ang kaso ko pero wala akong pakialam, ang gusto ko lang mailigtas si Jean sa mundo niyang masakit. Jean's point of view narinig ko ang usapan ni Gabriel at Michael kanina kaya aware ako sa nangyayari. Ayokong madamay sila Gabriel sa gulo ng buhay ko kaya't nagdesisyon na akong bumalik. Papatayin ko si Victor. Hindi ako papayag na kakayan kayanin niya lang ulit ako. Hindi pwedeng siyang magwawagi. Dirdiretso ako sa loob ng bahay namin. Nadatnan ko si Victor na prenteng nakaupo sa sofa, may hawak ang alak at sigarilyo. Sa itsura niya parang inaasahan niyang babalik ako. Welcome back wife, nakangiting sabi nito. I missed you so much. Wala ka talagang balak na palayain ako, tumalimang tingin ko sa kanya. Ano pa bang gusto mo, Victor? Nakuha mo na ang lahat sa akin. Kalayaan lang naman ang gusto ko. Gusto mong maging malaya dahil nakahanap ka na ng bago mong lalaki, ibinalibag nito ang baso ng alak kaya't napaigtad ako. Masaya ba sa feeling ng magnanakaw na sinamahan mo ha? Hindi ako papayag na maging masaya kayo, akmang hahawakan ako nito pero hindi natuloy dahil iwinasiwas ko ang kutsilyong nakatago sa likuran ko. Nasugatan si Victor pero hindi ako nagpatinag. Pagod na ako sa kademonyuhan mo Victor. Mula noon puro ikaw ang nases Leody kaya't hindi na ako papayag, madiin at galit kong sabi. Mas gusto ko pang makulong kesang makulong ulit sa buhay mo kaya hindi ako matatakot na mapatay ka. Mabangis ang tingin nito sa akin pero hindi ako nagpasindak. Hindi ako magpapaatalo sa kanya. Ako lang ang may kontrol sa buhay mo, Jean. Ako lang, nakangising sabi nito. Sa tingin mo ba may seseryoso sa'yo? Sarili mo ngang pamilya binenta ka na sa akin sa'yo. Sa tingin mo ba may seseryoso sa ugali mong yan? Balik kong tanong. Wala, Victor. Habang buhay ka lang magiging mag-Carla. Jean, nawala ang atensyon ko kay Victor at napatingin sa tumawag sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Gabriel. Anong ginagawa niya rito? Bago pa ako makapagsalita, inaagaw na ni Victor ang kutsilyo. Hawak ko mabilis masyado ang pangyayari na malayan ko na lang na nakahandusay ako sa sahig sapo ang tagiliran kong pleyo ng dugo. Jean, naririnig ko ang boses ni Gabriel pero nandidilim na ang paningin ko. Hindi ko na alam ang nangyayari sa paligid ko nakakarinig na lang ako ng mga kalabog at ang pinaka nakakatakot na narinig ko ay ang putok ng baril. Nararamdaman kong may dumadalo sa akin Huwag kang matutulog kahit hindi ko na kaya iminulat ko ang mga mata ko nakita kong umiiyak na si Gabriel. Gabriel, ngumiti ako bago tuluyang nagpalamon sa dilim. Nung araw na yun, akala ko katapusan ko na akala ko'y wala ng pag-asang sumaya ako. Pagkamulat ko ng mga mata ko akala ko nasa langit na ako dahil sa sobrang liwanag kaso nakita ko ang mukha ni Michael kaya't alam kong buhay na buhay pa ako bawal kasi sa langit si Michael. Putik, buhay ka na, sabi nito. Hindi ako makapagsalita dahil nanunuyo ang lalamunan ko.
Nawala sa paningin ko si Michael, ilang sandali lang ay lumitaw na ang mga doktor, ang daming tinatanong na mga ito, iling at tango lamang ang nakarlagot ko. Ilang linggo ka ng tulog, sabi ni Michael bago ako pasipsip ng tubig. Ibig sabihin ilang linggo kang walang toothbrush, kaya huwag ka na munang magsalita ha. Mabaho yung hininga mo eh, sinaman ko siya ng tingin at inirapan. Pagkatapos uminom na abutan ako nito ng Carla ng mental candy na agad kong kinain. Nakakahiya nga naman kung maaamoy niya ang hininga ko. Si Gabriel, mahinang tanong ko. At saka yung mga bata. Si demonyong Victor. Napatay si Victor dahil nanlaban toto sa mga pulis, sagot nito. Yung mga bata pinababantayan ko muna kay Papsi. Si Gabriel nasa kulungan. Nasa kulungan. Cleo, Tino ang tanong ko. Wala namang kasalanan si Gabriel. Nanloob siya sa bahay niyo at kasalanan yun, tugon nito. Hindi naman mabigat ang kaso ni Gabriel. Yun nga lang kailangan niyang magpiyansa bago makalaya. 500,000 ang kailangan, is dalib lang ang meron ako eh. Palalayain ko si Gabriel, tugon ko at tipid na ngumiti. Lahat ng makukuha kong ari-arian ni Victor gagamitin ko para makalaya siya. Pinaghirapan ko rin naman ang mga nakuha niya kaya dapat lang na sa akin mapunta yun. Tungkol dyan, nakausap ko ang attorney niyong mag-asawa at ikaw nga raw ang may karapatan sa yaman niyo ni Victor. Yung pamilya naman ni Victor nahaharap din sa patong-patong na kaso dahil ang dami pala nilang biktima rin, tugon nito. Kaya't nakahinga ako ng maluwag. Liliming salamat, Michael, nakangiting sabi ko. Pangako babawi ako sa'yo. Babawi ako sa inyo dahil sa mga tulong nyo. Trabaho ko yun kaya walang anuman, nakangiting sabi nito. Iwan muna kita saglit ha. Balitaan ko lang yung honey bunch mo tungkol sa'yo. Ilang linggo na kasi yung depressed, tumango lang ako. Nang makalabas si Michael ay napatitig na lang ako sa kay Carlami kasabay ng pagtulo ng mga luha ko. Hindi ko inakalang makakamtan ko rin ang kalayaan, masama man itong pakinggan pero masaya kung wala na si Victor. Ilang taon akong naghihirap sa kanya kaya't masaya ako dahil wala na siya, masaya ako dahil naputol na ang cade ng nagdudugtong sa aming dalawa. Gabriel, point of view, ilang linggo lang akong tulala at hindi gaanong makakakain dahil sa pag-aalala para kay Jean, pero ngayong maayos ang lagay niya, magaan na ang pakiramdam ko. Nagdala kami ng pagkain, sabi ni Jan bago maupo. Hindi ako makapaniwalang nasa harapan ko siya ngayon. Si Michael ngayon ang kasama nila dahil nakakulong pa rin ako, wala deserve ko rin naman ta Gabriel. Inaayos na lang pala ang mga papel mo't makakalaya ka na anumang araw, sabi ni Gan. Papa, makakasama ka na namin po, sabi ni Lily. Miss na po namin ikaw, Nagsasawa na po ako sa mukha ni Ninong. Naririnig kita ha, sabi ni Michael kay Lily. Hindi naman ta pinansin ni Lily. Kumain ka na, sabi nito, kailangang malusog ka bago ka makalabas. Bakit pangit na ba ako? Nakangusong tanong ko. Hindi mo na ba ako love? Pogi-pogi mo kaya, inabot nitong pisngo't kinurot yon na mula ang pisngi ko kaya't napatawan na lamang siya, napayuko na lang ako't nagsimulang kumain, sinabayan naman nila ako sa pagkain. Wow, hindi man lang ako naalala, sabat ni Michael. Kasama nyo kaya ako no, hindi naman namin ta pinansin dahil sigurado naman akong kakain pa rin siya. Padabog namang naupo si Michael at nagsimula na ring kumain. Papa, kapag labas mo po gagawa na kayo ng kapatid namin ni Ate Jean. Napaubo-ubo ako, ganon din si Jean, lintik ng mga batang ta, masyadong diretsa mga bunganga. Saan mo natutunan yan? Tanong ko kay Aiden. Sasabi ni Ninong, sagot at inginuso si Michael na pay no senti lang. Sabi po ni Ninong kakasal na kayo ni Ate Jean kaya gagawa na kayo ng kapatid namin tapos magiging mama na namin siya. Siraulo ka talaga sanggal ko kay Michael. Bakit hindi ba? Sabi mo pakakasalan mo si G kapag nakalaya ka, sabi ni Michael. O ano, nakalimutan mo na? Oo nga, pero wala akong sinasabing gagawa ng baby, sanggal ko sa kanya, tsaka na yun. IKW talaga, wala kasing nagkakagusto sa kanya, sabi ni Jean at ngumisi yabang nakasimangot na sabi ni Michael. Tinapos na lang namin ang pagkain namin nang matapos kami tinulungan ko si Gan sa pagliligpit ng mga bata at si Michael ay nagtungo sa CR na parami ang kain ng mga bata kaya medyo sumakit ang tiyan. Gan, salamat sa tulong mo ha. Pangakong babayaran ko yung gagamitin mong pampiyansa sa akin, sabi ko sa kanya. Umiling ta bago hawakan ng kamay ko. Gabriel, hindi na kailangan.
Tinulungan mo ako kaya tutulungan din kita, hindi mo ako kailangang bayaran dahil gustong-gusto ko ring makalaya ka na at makasama ako. Ibig bang sabihin nito mahal mo rin ako? Hinayla ko siya para magkalapit pa kami sa Carla. Carla. Ibig bang sabihin nito gusto mo akong makasama habang buhay? Ganun ba ang ibig sabihin kapag tumutulong ka? Tumaas ang Carla ng kilay nito. Aakala ko yun na. Tugon ko't madramang napasapo sa aking dibdib. Natawa naman. Bago pisil ng ilong ko. Natawa na lang din ako bago halikan ang kanyang kamay. Ganliligawan talaga kita kapag nakalabas na ako rito, sabi ko sa kanya. Alam kong may trauma ka pa kaya aalisin ko ang trauma na yan. Ang pangako ko saw ay never mapapako. Jin, pangakong hindi ka magiging bilanggo sa akin at palagi kitang aalagaan. Hinding-hindi mo liliranasan sa akin ang ipinaranas saw ni Victor. Jin, hindi ako puro salita lang, pangako yun at panghahawakan ko yun. Ngumiti ito bago haplasin ang pisngi ko. Gabriel. Alam ko yun, una palang alam kong iba ka na kay Victor, una palang alam kong may mabuti ka ng puso, halata rin naman kasi umamin ka kaagad na magnanakaw ka. Carla, panangako kipang babayaran ako, natatawang sabi niya. Natawa na rin ako nang maalala ang araw na yun. Gabriel, kung may lalaki akong muling susuklian, ikaw na yun. Alam kong hindi ako magiging babaeng bilanggo kapag ikaw ang kasama ko. Gusto ko siyang halikan dahil sa sobrang saya ko pero pinipigilan ko lang ang sarili ko. Hintayin mo ako sa labas ha, sabi ko sa kanya. Huwag kang mai-inlove kay Michael, sira ulo yun eh. Sa'yo lang ako mahuhulog, Gabriel, at handa kitang kahit gaano pa katagal, nakangiting sabi nito. Niyakap ko naman si Jean at pinatakan ng halik sa noo. I feel so blessed right now talaga, nakakakilig. Jean's point of view. Napahinga ako ng malalim habang nakatingin sa bahay na naging bilangguan ko. Napagpasyahan kong huwag nang bumalik sa bahay at ibenta na lang yun. Pakiramdam ko kasi, bumabalik ang lahat ng naranasan ko kapag tumira pa ako sa bahay namin ni Victor. Hindi ko na kayang manatili pa sa lugar kung saan tila naging impyerno ang buhay ko. Alam ko ring hindi ako makakapag-move forward kapag nanatili ako sa bahay na ito kaya't mas mabuting ibenta ko na. Pati ang business ni Victor na napunta sa akin, ibinenta ko na. Gusto kong magsimula ng panibagong buhay kasama ang mga taong totoong nagmamahal sa akin at nagbibigay liwanag sa buhay ko. Mama, nawala ang atensyon ko sa bahay at napatingin sa mga batang tumawag sa akin. Napangiti ako nang makita ang 4 na bulilit na tumatakbo palapit sa akin. Napatawa naman ako bago yumukod para salubungan sila ng yakap. Patalong damamba sa akin ang mga ito kaya't muntik pa akong matamba. Na-miss ka na po namin, sabi ni Aiden bago ako halikan sa pisngi. Carla, ng linggo rin kasi akong nawala dahil sa pag-aasikaso sa pagbenta. Ang dami rin kasing kartihan kaya't matagal kong hindi nakasama ang mga bata at si Gabriel. Nami-miss ko na rin kayo, tugon ko. Don't worry, hindi na busy si Mama. Mama na ang tawag nila sa akin. Nung una nahihiya pa sila at nagtuturuan kung sinong magtatanong sa akin kung pwede ba akong tawaging Mama. Si Papa po nangungulila na po sa'yo, bulong sa akin ni Lily bago humadyak-jak. Napatawa naman ako bago lingunin ang lalaking nakasleyo di sa kanila. Nakapamulsa ito at poging-pogi ang datingan. Tumayo ako't nakangiting naglakad papalapit sa kanya. Hi po, nakangiting bati ko sa kanya. Hi, tugon nito. I miss you. Ganda. Natawa naman ako bago siya yapyusan ng yakap. Gumanti naman ta ng yakap. Ramdam na ramdam ko agad na sobrang miss niya ako dahil sa higpit ng yakap niya. Carla, ng linggo lang akong nawala, masyado mo naman akong na-miss, sabi ko sa kanya. Ikaw na yan eh, natatawang tugon nito. Carla, ng buwan ang nakalipas nang makalaya si Gabriel. Nanligaw agad to sa akin at Carla, ng linggo pa lang ay sinagot ko na siya. Plano namin ni Gabriel na magtayo ng business sa bayan. Magtatayo kami ng kainan, tindahan ng mga gulay at grocery store. Alam kong papatok yun dahil magaling si Gabriel na hamandal ng pera at business. Sinisimulan na namin ang pagpapagawa sa mga store at kainan kaya't malapit na naming mabuksan ang business. Kain tayo sa labas, sabi nito nang makahiwalay siya sa yakap. Ililibre ko kayo, date ko kayong 5. Tumango naman ako bago lingunin ang mga batang nakatingin na lang sa amin. Kinikilig-kilig pa ang mga ito. I'd date daw tayo ni Papa, nakangiting sabi ko sa kanila. Tumakbo naman palapit ang mga ito sa amin. Sumakay kami sa tricycle ni Gabriel. Siyempre backride ako, girlfriend ako eh. Lintik ang landi ko.
Halos 30 minutos ang binyahe namin bago kami makarating sa Carla ng Samgyupsal Restaurant. Wow, tumama ka po siguro sa wedding kaya may pera ka, sabi ni Aiden. Balato naman dyan, Papa, sabi naman ni Carla AC. Anong tumama sa wedding? Nag-ipon lang si Papa para sa araw na ito, tugon ni Gabriel sa mga bata. Inaya na kami nitong pumasok sa loob kaya't agad kaming pumasok. Wala pang gaanong tao kaya't nakahanap kami agad ng upuan. Kukuha ako ng mga iluluto natin ha kaya't dito lang kayo, sabi ni Gabriel at tumayo. Tumayo rin naman ako para tulungan siya. Sabi ko sa'yo ako na lang sabi nito. Masaya akong tulungan ka, tugon ko bago siya kaindatan. Jean, walang ganyanan ha. Kapag ako hinimatay rito bahala ka, nakangusong sabi nito na ikinatawa ko na lang. Pagkatapos makuha ang mga gusto naming lutuin ay bumalik kami sa table. Nagreklamo pa ang mga bata dahil naglalandian pa raw kami. Si Gabriel ang nagluto sa karne, kami naman ang tagakain. Siyempre hiniwa-hiwa ko yung sa mga bata at baka sila'y mabulunan. Kumain ka na rin, sabi ko kay Gabriel at sinubuan na siya. Tuwang-tuwa namang tinanggap ni Gabriel ang pagkaing sinusubo ko. Yan ang gusto niya, yung baby ko siya. Ang saya talagang lilinasan ng mga hindi ko nararanasan noon kay Victor. Ang nakapagpapayaman. Pagkatapos kumain ay napagdesisyonan na naming umuwi. Umuwi sa bahay nila Gabriel na tahimik at payapa. Nabusog po ako, sabi ni Lily at napahawak pa sa kanyang tiyan. Kapag may girlfriend ako, doon ko rin po dadalhin, sabi naman ni Aiden. Anong girlfriend? Di ka pa nga tuli, sabi ni Leo sa kapatid. Pare-pareho lang tayong mga hindi patuli kaya huwag na kayong mag-away, sabi ni Carla AC at umiling-iling pa. Naupo kami sa upuan para magpahinga dahil busog talaga kami. Katabi ko si Gabriel, syempre hindi na ito hihiwalay sa akin. I love you. Ganda. Maya-maya lamang ay nilinggan namin ang mga bata. Tulog na ang mga ito at ang cute nilang tignan. Nakatulog na, sabi ni Gabriel bago buhatin si Leo at Aiden. Binuhat ko naman si Lily at Race, dinala namin ang mga ito sa kwarto para maging maayos ang kanilang tulog. Ngayon mahina akong napatili ng bigla na lamang akong buhatin ni Gabriel. Solo nakita, mahal ko, sabi nito. Ikaw talaga, hinampas ko siya sa braso. Ngumisi lang to't dinala ko sa kwarto naming dalawa. Ibinaba ko nito sa kama at tinabihan siya kamahigpit na niyakap. Ayan, ganyan siya mahilig siyang mag-cuddle kaya't palaging may tumitigas sa kanya. Gabriel, may tumitigas na naman, natatawang sabi ko sa kanya. Lalambot din yan, tugon nito at pumikit. Tulog na lang tayo't baka manoklo na yan kapag hindi nakapagpigil. Wala pang nangyayari sa amin ni Gabriel, ayaw niya dahil baka raw isipin ko na katawan lang ang habol ko sa kanya. Ayaw niya rin dahil baka matrigger ang trauma ko. Pakiramdam ko talaga, sobrang ganda ko dahil sa mga pinaparamdam ni Gabriel. Masakit yan, Gabriel. Sabi ko sa kanya. Jean, behave na lang po. Okay, tulog na tayo, tugon nito. Napangisi ako ng may maisip na kalokohan. Pinagapang ko ang kamay ko sa kanyang alaga. Napaigtad naman si Gabriel at napahigpit ang hawak sa akin. Napangiti naman to bago pagtagpuin ang labi naming dalawa. Tinugunan ko naman ang halik niyang mapupusok at pleyo ng pananabik. Papa, minamasahe mo po si Mama. Napatigil kaming dalawa't gulat na napalingon sa nagsalita. Si Lily. Mabilis na umalis si Gabriel sa ibabaw ko. Inayos ko naman ang sarili ko bago maupo sa kama. May kailangan ka ba, baby? Malambing kong tanong sa kanya. Tabi tayo matulog po, tugon nito bago lumapit sa akin. Nabitin ako. O sige po, tugon ko bago siya pahigain. Ang galing talaga ni Lily, sabi ni Gabriel kaya't napalingon ako sa kanya. Halata sa mukha nitong bitin na bitin siya parang gusto nitong magwala kaya't mahina na lamang akong napatawa. Bibili ako ng pinto. Yung bakal na kailangang gamitan ng fingerprint para walang makakaistorbo sa susliod, sabi ni Gabriel bago mapahinga ng malalim. Mamaya na lang, natatawang sabi ko sa kanya. Enjoy ka sa CR. I love you. Nagpahinga ito ng malalim bago ako lapitan at halikan sa labi. I love you. Humanda ka sa akin mamaya, sabi nito bago lumabas ang kwarto. Natawa na lamang ako't napailing-iling bago tabihan si Lily na nakapikit na sa gilid ko. I can't imagine that I will experience this kind of life. Kontento na ako sa buhay ko't masaya na ako kung anong meron ako.
Salamat sa Diyos dahil inalis niya ako sa impyernong kinalalagyan ko noon. Wakas.